Good afternoon, everyone. Welcome to the press conference for the back-to-back launching of Pagadian Government Network and free public Wi-Fi in the province of Zamboanga del Sur and the ICT-9 Basulta projects and activity updates. We would like to acknowledge our resource speakers and media partners from our local radio, TV, and online networks present in our venue. We also remind our media partners to only ask questions related to the activities today. To start with, let me introduce our resource speakers. Our Assistant Secretary for Regional Development, we have June Vincent Manuel Gaudan. We also have our DICT Assistant Secretary for Special Concerns, Sir Christian Mark G. Ginkangko. We also have from this DICT Regional Office 9 and Basulta, our Regional Director, Cheryl C. Ortega. And of course, our Assistant Regional Director, Engineer Jacob F. Mohamad. Let us hear first some words of introduction or opening statement from our ASECs. Maayong hapon kaninyong tanan. It's such an honor to be here, no? Dini sa Zamboanga del Sur. Seeing all the beautiful faces. And I'd like to also thank the media for coming in this afternoon. I know that you guys are very busy, but you are covering the back-to-back launches of DICT here in Zamboanga del Sur and Pagadian City. Kaninang umaga, we had launching for the GovNet natin na mga sites. And then we also had an MOA signing together with JCI because they've donated hardware for the disaster response, no? And then this afternoon we also launched together with our two Congress representatives, si Congresswoman Victoria at saka Joseph Yu dinhi sa atong venue. We launched the free Wi-Fi sites together with DepEd. So, ang DICT, nagahatag mi og free internet access and at the same time, government network, no? So, gusto lang nako nga mahibal-an ninyo kung unsay diferensya ana. Ang government network, no? Ang GovNet natin, mo ni siya kanang internet access nga atong gihatag para sa atong mga opisina sa gobyerno. Kabantay mo pag naay mga private industry na sila, for example, mga to kas hotel, di ba, naaman na sila mga internet, naana sila ilang mga internet, ng ilang gigamit para sa ilang mga different na mga sistema, HRIS, yung human resource system nila, and so on and so forth. So, mo po niya atong gibuhat. Atong gihatagan og libreng internet ang atong mga government offices. Kaya ano, niana si Presidente na dapat walay opisina nga wala nay internet. So mo na siya atong gibuhat karon kay ngano daghan man kay tag ginabuhat sa DICT nga wala po tagahatag og internet pero ni go beyond pagyud ta ana, di ba? Kinaman tay mga eGov super app pa na mga atong mga gipang launch na mga application. So di man na sila manggana kung wala tay internet. So atong giuna ang internet dinhi sa Zamboanga del Sur sa Pagadian City. Dayon karong hapon proud kami kay gilaunch nato atong mga free Wi-Fi sites sa mga schools. So kung mangutana mo nganong sa schools man ninyo gilaunch ang inyong mga free Wi-Fi, katulad sa mo to akong gisulti sa akong speech ganina, importante mo kayong mga eskwelahan. Kaya ang eskwelahan bedrock sa atong youth. Dayon sunod mo gud po ni siya mo shape sa atong future. Kaniya to ba yung mga bata karon kay ready na ba gyud ni kay sila? I have a 2-year-old son, 3-year-old son. He is already a digital native, no? So, importante yung kaya nato ang atong internet. So, that is why we are really making sure na ang atong DepEd is 100% connected na siya. This is part of the efforts. Karon ang akong kuyog din si Assistant Secretary Chris, siya assigned sa special concerns at saka sa ating connectivity, most especially sa free Wi-Fi. Dayon nagikuyugan pod mi ganina ni RD at saka ni ARD. Ang ato ding ARD is newly appointed. He's already a full-fledged ARD, so let's congratulate him. At least naanay katabang ang atong RD din eh. So kung makita ninyo, dagan kayo may gipambuhat sa DICT, no? Kaning inani nga mga event. In fact, among gi-mention ganina, ang distribution nato sa atong bayanihan SIM cards.
Ang atong bayanihan SIM cards, muna kato atong ipanghatag ng mga SIM card no, sa eskwelahan o sa mga 4-piece beneficiaries. Naanay 25 gigabyte na data, dahil kung mahurot ng 25 gigabyte sa sunod na po na bulan, mo replenish na po na siya. Uska tuig nga gahatag og serbisyo ang gobyerno sa atong mga constituents. Ngayon, sa mga specifics, ato nang ihatag sa atong RD. Pero of course, ato pong hatagang og warm welcome kay kapila naman ko ni ani din sa Pagadian. Mura naman po kog taga dinhi. Atong hatagan og chance si ASEC Chris para mo explain pod kung unsa po iyang mga vision para sa Pagadian og sa Zamboanga del Sur. Okay. So, ayun ho, maraming salamat ho ulit sa pagdalo sa atin hong back-to-back launching of Pagadian Government Network and the free public Wi-Fi in the province of Zamboanga del Sur. So ito ho, looking back, way last year na nagkaroon ho ng direktiba na i-connect ang ating mga eskwelahan at siguraduhin walang estudyante na maiiwang offline. At alinsunod naman ho ito sa atin hong layunin na to bring government service closer to the people. So when in doing so, we always recognize and acknowledge that some government services, baka yung lalo na ngayon we're entering the digital age, lahat siya kailangan na ng internet. So it's really the foundation. So kaya ina-ensure natin na inclusive yung mga dinedevelop nating government services na online, na ginagawa natin convenient, is accessible, is mag-a-access naman or magagamit naman talaga siya at hindi magiging limitasyon na yung mga may internet lang or may wifi lang yung mga makakagamit at makaka-enjoy nung e-services na handog po ng not just ng DICT pero nagtutulungan ho ang whole of government approach tayo. So nagtutulungan ho at ito ho ay isang example ng pagtutulungan at pag-uusap at pagko-coordinate close together ng dalawang ahensya. So kita ho natin nagtulungan si DepEd at si DICT para ho 100% ang ating mga paaralan. So, this is just again, yung ginawa po natin ito, hindi po ito pagtatapos, pero ito po ay umpisa pa lamang. Kasi, sunod naman ho nating inaaral kung paano i-enhance. So, binigay natin yung basic, pero that's the, state of the art yung lalagay natin dyan. Pero of course, we will learn from yung experience talaga kung kailangan bang dagdagan or kung kailangan bang magdagdag tayo para lahat ng covered talaga buong eskwelahan. And of course, hindi naman po limitado, hindi lang po limitado sa mga eskwelahan po, yung mga pagde-deploy po natin. Meron po tayong mga deployment, of course, sa mga national government offices, local government offices, tourist spots, and even sa mga public plazas, pati mga rural health units po. Meron po kinakabitan po natin ng internet yon para po yung mga dinedevelop na government services is talaga na ma-access ng mga it will be effective yung mga lahat po na dinedevelop natin. So we believe that connectivity is the foundation and is the foundation in bringing the government services closer to the people. Thank you for that. We will now Na ako proceed. i-add, ma'am. Yes. Ako nang i-add nasa free wifi natin because we're concentrating on the schools. Before I forget this is very important kasi alam ko maraming magtatanong sa inyo. Bawal po ang mga porn sites sa ating free wifi. Bawal ang gambling sites, illegal gambling sites sa ating free wifi. And the DICT, we are doing our best to really safeguard yung mga estudyante natin kasi linalagay natin to sa paaralan. Kaya nga, panawagan namin kanina sa ating partner sa DepEd that we will work closely. DICT will give the technology and the connectivity and at the same time, DepEd will make sure that our learners will use the internet responsibly. So again, meron tayong mga technologies na in-embed dyan na bawal ang mga
negative sites. Kasi ang internet may pros and cons siya. So ang ginagawa natin is we limit the access but limiting it to only negative, no? So at the end of the day, it's really the partnership of DICT and DepEd should be able to reach out to the students to use the internet responsibly. So ayun lang. I just want to highlight that. Baka makalimutan. Sige po, RD. Do you want to say? Siguro just to put in the numerical perspective of what has been shared so far, this morning, no, we had been able to activate already officially 50 government agencies connected to our government network. If you were around, those 50 would just be the initial, because towards the end of the ABP that we presented in highlighting this success story so far as GovNet is concerned in Pagadian, we will also be connecting additional 15. So that makes it 65 for GovNet Pagadian. And so just you may know, GovNet Pagadian is the second GovNet that we have established for the region. We have one in Zamboanga City. And this afternoon naman, it's basically about connectivity. Still, more on the ICT infra side, but the focus are on the schools. And we had been able to power up 108 schools, where each school has been provided with 3 hotspots, no? So that's basically sums up to 324 hotspots to be able to address the online access and requirements for education of the students, the teachers, and even the non-teaching in terms of the repertorial requirements. Kanina maraming nagsishare na teacher, no? That they find it so handy that aside from cost saving, the efforts of having to transport or transmit their updated records to their respective regional offices has been so facilitated. So basically, just the rundown of the numbers. And for the Bayanihan SIM card, 11,000 are allotted for Zamboanga del Sur. And in the ABP that we presented, a little over 6,000 for the schools have already been distributed outright to the intended users. By intended users, these are the students, no? If they are still minors, they are being coursed through to their parents or guardians. So, and through the purpose also of the SWD. You will notice we really do partner, as emphasized by ASEC Weeks and ASEC Chris, because the ICT, while we do have our mandate, we cannot work in isolation. We have to collaborate and we can do things better, faster, and more effective. So with that, nakakatuwa rin that ASEC Chris made mention that this is not the end all of it. We're just starting. So more to come. Thank you po. ARD, baka may gusto kayo tagtag. Okay na po sa ARD. Sige, let's go to our question and answer. No? Reminder po again sa ating media to please direct yung ating pong mga questions related to our activities today. So first to ask question is si Ma'am Leia Agonoy, from our Inquirer. Na may Facebook po talaga ako. Wala lang get the attention lang kanina. Leia Agonoy of the Philippine Daily Inquirer based here sa Region 9. Pwede din kay ASEC, pwede din kay RD. Tanong ko lang, pagpapaklaro lang, nabanggit kanina, 324 hotspots on schools in Zamboanga del Sur. Kasama ba dito yung mga nasa GIDAS, yung geographically isolated and disadvantaged areas? Yes, kay ASEC. Sige po. Yes po, actually, yung mga inuna-ho nating kapitan, yung nila-launch po natin ngayon, ito po ay talagang mga hard-to-reach area. So, nasa GIDA area talaga siya. Or remote yung pinrioritize natin. Kaya kung makikita niyo yung mga videos, kung yung sa iba ho, mga testimonials na, nung paano nila nagagamit na, after 1 month, after a week na nagamit na nila, how it transformed their lives. Pero meron din ho kaming hindi lang na ipakita pero gustong-gusto naming i-share kung yung hirap naman ho at kung paano naman namin dinala yon, umulan, umaraw,
nagtuloy-tuloy yung mag-install at mag-activate yung aming team ng mga mag-power up basically ng mga new schools na from zeros na walang internet talaga maging one sila na meron na silang connectivity. And ito ho, ang makukwento ko lang may tumatawid ho ng dagat, may umaakyat ho ng bundok, may tumatawid ng ilog, nagkakabayo, dinadala yung equipment natin na nagbibigay yung low Earth orbit na satellite na equipment po natin, yung ground terminal, binibitbit po siya papunta sa eskwelahan mismo at ini-install doon until mapagana. So, yun po yung story ang mga untold. So, we also load our mga unsung heroes na alam nilang yung parang kinukuha nila yung sipag at talagang paninindigan na ikabit yun para sa mga, dahil alam nilang makakabuti yun para sa mga estudyante, sa mga teachers, at of course, hindi lang doon, pero pati sa mga communities. Kaya po, hindi sila nagpapigil. Pero, ayun ho, 108. Pero maybe the RD can confirm. Yeah, that is correct. The focus really is in geographically isolated disadvantaged areas, no? Although doon sa Bayanihan SIM card, somehow geographically isolated pa rin, pero take note, since SIM card dapat may signal. So medyo malapit-lapit pa si telco doon. Pero yung where we installed Starlink talagang geographically, no? Kaya nga na-share ni ASEC na pati kabayo we're already tapping, no? To really mobilize the team to bring this closer to the community so that they will also enjoy all the full potential and benefits of what technology for connectivity can bring forth. Ito pong 300 plus lahat sa GIDA or may iilan naman na nandito sa areas na... Majority are GIDA, but basically rural areas. Okay. Maraming salamat. Happy to hear that. Thank you, Ma'am Leia from the Philippine Daily Enquirer. Next to us is from Nonglading Radio, Sir Kurt Estabas. Hello. From attorney Chris. Pwede kay RD, pwede din sa'yo. Attorney, how will the free Wi-Fi site launch across the province empower local communities? Pwede kay RD. Sa'yo po, ma'am. I'm sorry, can you... Okay. How will the free Wi-Fi site launch across the province empower local communities? The technology is there, no? It's a matter of having to use it properly rather than misuse or abuse it. Kaya, for one, for the proper use of connectivity, we're supporting the digital literacy to upgrade the literacy level, digital literacy level of our students, no? And even complement the teaching methodology of our teachers with appropriate, relevant access to content, educational content. So, hindi na sagabal na maghahanap pa sila ng mga content to be able to support their teaching. Relevant, updated. Pangalawa, this connectivity can also be used to yet another complementing project of the DICT, yung trabahong digital. You know, where especially during the pandemic period, we have seen the value of connectivity where we can engage in e-marketing and in e-commerce. And even up to this time, when the pandemic has already been addressed, it went on that we are already embracing e-commerce, e-marketing. And even in education, the way we do it, tuloy-tuloy. Akala natin nung wala na yung pandemic, we're back to the classroom, the traditional way. But it didn't persist to be that. It was continuously adapted, and even in meetings and collaborations. So one of the few things that technology has really empowered our people and our community. Just to add, so if you look at connectivity, it gives you access, right? You can access the internet, you can access the web, you can browse, you can stream, you can watch, or you can connect with your friends and families abroad, even though you're or from other places na hindi nyo kasama, through the use of yung mga internet natin. Ngayon,
the end goal? No. With the what kami access ka sa internet, you have access to a lot of opportunities that can impact the communities na nakaka-connect. So for example, there's a study already by World Bank and various banks na for every percentage spent in connectivity, may corresponding increase in our GDP. So nakakatulong siya. So bakit? If you look at it, pag may internet ka, meron kang access meron kang opportunity na merong industry, yung like virtual assistants, 'di ba, yung mga online jobs. So that's one, may employment 'yon. Second, if you're a business owner, before you were just selling your product within your town kasi wala ka namang access sa e-marketplace. But right now, you can sell your product to the neighboring towns or even overseas. So tumaas yung customer base. So that's another opportunity, that's another impact. Third, for every let's say yung pag binigyan mo ng access and opportunity and equalizer kasi yung connectivity, naging equal yung opportunity and yung basically materials that can be accessed by students here with the metro, yung mga nasa metro cities natin na mga students, equal sila. Of course, ma-uplift agad automatically yung mga yung communities natin, yung rural, yung mga binigyan natin ng previously they don't have connectivity, but with our help, so with the help of course, with the collaboration ng government because of the directive, then pumasok yung government doon and we were able to give these students a better chance. Thank you, Sir Kurt. We will now go to Radyo Bagting, Ma'am Vanessa Tukmol. Good afternoon, everyone, sir and ma'am. For record purposes po, na-mention na kanina ni sir na about sa government network. But then, gusto po namin for record purposes po is, what is the government network and how will it improve the delivery of government services at the local level po? Ma'am, thank you for your question. No? Just to make it very clear, basically, the DICT is giving free access to the internet to the different government agencies. Ngayon, binibigyan natin sila ng access to the internet. So basically, they can actually access their Gmail accounts, their different systems, if their systems are online. So ngayon, pag meron kasing internet ang isang, say for example, BIR, 'di ba? BIR, ano pa yung mga naka-line up kanina? BIR, merong BGMP, merong FIRE, merong PNP, ano pa ba? NBI, so on and so forth, no? So pag mag-transact ka, like for example, pupunta ka sa PSA, tapos walang internet yung PSA, hindi gagana yung system nila. Hindi ka magkakaroon ng tawag Senomar, or yung birth certificate, hindi gumagana, ma'am. Ngayon kasi, ang mga transaction sa ating gobyerno ay heavy reliant on internet access. So ngayon, ang gagawin natin is bigyan sila ng internet access para wala ng rason na yung mga programa at saka yung mga frontline services ng gobyerno ay ma-avail na nila. Kumbaga, ilan ang maabot na. Walay down system, di ba? Dili ka po, for example, magtalay kag dugay kayo. 'Di ba? Paadto nimo dito. Then ingnon ra ka. Inani ni siya ha, ang reality. Dili na siya lalim nga for example, nay usa ka buok tawo walay trabaho. 'Di ba kung wala kay trabaho, kinahanglan ka mo pasa kung mo apply kag trabaho, kinahanglan ka mo pasag NBI clearance. Kinahanglan mo pasag PSA. Kinahanglan ka mo pasa og unsa pa man ang mga ipasa nato, barangay clearance. For example, moadto sila sa PSA. Taas kilang talay. Pag muadto sila, kinahanglan sila mo pliti, kinahanglan sila mo linya, kinahanglan sila mo talay. Naay study ana nga grabe kay ang gobyerno. Muabot
para lang sa mga basic ng mga requirements sa trabaho, moabot og 3.5 days para lang makaprocess ka ng mga clearance. Say for example, ang sweldo sa usa ka tawo, 500 pesos. Ingon na lang ta nga 3 days lang na delay. 1,500 pesos ang nawala sa iyaha kay maglinya siya sa tibok adlaw. Mugasto pa siya lunch, mugasto pa siya snacks. 'Di ba? So karon atong gihatag ang internet, we sa DICT also give them digital systems. Kaya meron tayong mga e-gov app, meron tayong mga mga nasa bahay ka na lang, pwede kang maka-access. So ngayon, yung 3 days, 1,500 na, kung ikaw may anak, day naa kay gipa kanang bata, di ba? Imo na lang na ipalit og gatas. Di ba? Di naunta ka mo linya. So inana maka-efficient ang internet. So again, ang GovNet, di na siya pareho sa free wifi. Ang free wifi, libre para sa tanan tawo. Walay gipili. Walay password. Basta may I acknowledge to use the free wifi responsibly. Bang! Na naki-wifi. GovNet lahi. Na password. Secured connection. Kaya di naman mag-transmit ang mga tawo sa ilang mga mga data, di ba? Nga i-process para sa mga frontline services. Sumuo na back-end. Free wifi para sa tanan, GovNet para sa mga system sa government. So karon, seryoso na. Naanay free wifi ang mga tawo. Naapay wifi ang ang mga opisina. So karon wa nay rason. Wa nay rason para madilatar ang mga serbisyo sa gobyerno. At the end of the day, munigingon sa tong presidente, nobody should be left behind. Bawasan ang pila, more on online transactions na tayo. So that will only be possible if lahat ng sistema ng gobyerno ay integrated na sa isang sistema and at the same time, ang bedrock diyan, of course, naki-system, wala internet, useless. So muna ginabuhat ni Ase Chris. Muadto sa amin din maglatag mig internet connection para mo improve tanan. Hello. Follow up na himong example mo BIR unta mahimong paspas kasi ginamig balik-balik. So next one sir, follow up lang po sir ha. When it comes to kaning ensure the data privacy nakaisgot ka ganina sa government kay records and transaction magud sir. Paunsa na to sir, how many percent, 100% ba nato nga ikapasalig nga mahimong secure gyud ang mga datas and privacy ni ana nga maong nga 65 ra ba to address sir amam no sa Pagadian City nga mga nag-govnet na launch kaganina. Kani. Nawad anak ko may department ako. Sound test. Ayun na ana. Kani siya lalum kay nimong question. Lawom kay nimong question because of the fact that dagan kay ko na facet sa ana no. Dagan kay faces ana. Pero akong ansero na imong question og simple lang, 'di ba? At the end of the day, ang free wifi ug ang internet wala gyud na siya labot sa imong data privacy ha. Kasi mo man na siya technology para mo exchange ta og data, 'di ba? So at the end of the day, the responsibility really lies on the user. 'Di ba? Moana sila na system. Grabe ka high-tech ang system. Vulnerability assessment and penetration testing. Grabe kayo, di ni mahak. Pero kabalo ka, sophisticated na kayo na atong mga kontra karon, mga hacker. Dili na ang system ang i-hack, ikaw na mismo para mo bigay ka sa imong password. Munang nice phishing, nice smishing. Kaya at the end of the day, the weakest link is the person using the technology. 'Di ba? Munang among gibuhat sa DICT, wa ra mi nang hatag og internet connection, but we are also doing cybersecurity hygiene naglo sad mi. So karon kanang government agencies nato nga giyatagan nato GovNet, gahandle na sa ilang data, naa na sila gitawag nga mga data privacy officer. Kay naa naman tay data privacy law, required na siya sa balaod nga naay data privacy officer. So, ang DICT will make sure
na naa sila data privacy officer. Kaya ano, under manamo ang National Privacy Commission. 'Di ba? So mo na siya gakuan, galantaw sa inyong mga data na secured na siya. Naa sila yung mga policies. So karon, inyong lantawon, DICT ang naghatag og internet, pero ang responsible pa rin dyan, na tinutulungan din namin, hindi namin pinapababayaan, yung mga different government agencies. Kasi they are still responsible of their own system. Again, if na-breach, di ba? Na-breach sa kanilang system, naog na po ang DICT ug mutabang ang DICT. Kinaaman mi gitawag og Cyber Security Bureau. Ang gibuhat ana, galantaw ra na sa itong mga sistema. Galantaw ra na sa itong attacks. Di ko kahatag ninyo sa specific nga number, no? Pero kabalaw ba mo, every single day, there are thousands of attacks. Okay? Tapos, the good thing about that, si DICT can dispel those attacks. We have been successfully blocking them. Pero, dili kay man news, kay ano, adto man mi sa usa or duwa ra ka buok nga naay mahak. Pero sa tinuod lang ang gibuhat sa DICT, we are blocking thousands of attacks per day, even hundreds of thousands, no? Ngayon, so at the end of the day, they will still be responsible. They will still be the owner of those data warehouses. They are accountable to the people. DICT will be the one to remind them. Kaya tulungan nyo din kami. At maganda yung question na yan para kung nakikinig sila, alam nila na sila ang may responsibility sa kanilang data. But, again, DICT is the one that will help them if there are any breach. No? So, ayun. I hope that I've explained it thoroughly. Yes. Last na lang. Gusto Sige. lang nako is maahagikan ang budget sa ato ang kaning sa DICT, sir. Kay especially diri sa Pagadian City sa Buanga del Sur, kamumoy mo abaga. Kabalo ka kabaga, sir. Kabalo. Oo, yes. Kamoy mo abaga sa mga Galastonia, free pagid sa ila, sir. Ahagikan ang budget. Ay, po. muuni na kanindot sa DICT. Libre itong tanan nga schools na na 300 plus sites. Yung 50, libre na sila. We would like to thank the Secretary, Secretary Henry Aguda. And of course, we have our Undersecretary who's supervising us, Undersecretary Faye Condes Disagon. They have been our champion in asking for budget. But at the end of the day, ASEC Chris can actually expound the answer because he will explain to you that we have the Spectrum users fee and how those fees are intertwined to our budget. And at the end of the day, we would like to thank ASEC Chris and his team for giving us the budget. Gamay ra kay budget ang DICT compared sa ibang mga departments. Pero makakita mo, nang hatag mi og libo-libo nga SIM cards. In fact, nationally 1 million SIM cards ang i-distribute namin this year. Among i-providean og 25 gigabytes per month for 1 year at a very, very small budget compared to usara na goy mi ka bureau sa ubang mga departments. I think the budget is around just 18 billion, 16 to 18 billion. 'Di ba? But our impact is very, very felt these days. Bakit? Inayos ng aming secretary ang ating price competitiveness. Inayos ng aming secretary na lahat ng mga ginagawa namin ay scaled, meaning economies of scale. Pag ang gobyerno mo palit, dapat dili mahal. Di ba? Dapat kita may barato, kay kita may makatawad sa presyo. So muna ilang ginabuhat ni Ase Chris. So si Ase Chris may muhatag sa mga answer ana nga mas detalyado pa. Pero feeling ko naintindihan ko naman. Pero ganito ko na lang naintindihan. Pagbibigay ka yung budget natin. So yung natin kinukuha yung mga budget na binigay natin sa kanila. okay. So simple lang 'yan. Okay. Una-una si DICT walang mandatong mag-charge sa mga subscribers, sa mga beneficiaries ng monthly kagaya ng mga private na telcos, 'di ba?
So, saan namin kinukuha? Ayun ang tanong nga naman. Saan nga namin kinukuha yung pinamimigay natin na libre? Galing ba to sa mga taxes? Galing ba to sa buwis din na binabayaran din natin? Well, if you look at it, meron po yung budget po na ginagamit natin para i-connect yung mga schools and yung mga tourist spot, public places, local government offices, and barangay halls, pati mga RHUs. And even mga right now, mga seaports, mga transport terminals, kinakabit na rin po natin. Saan natin kinukuha yun? So, nagko-collect po kasi ng spectrum users fee sa mga telcos. So, yung spectrum users fee, ayun po, ang gamit lang nun, nakasabi po sa GAA, sa special provision, na it may be used for last mile, middle mile, backbone for connectivity purposes, and other assets that may be identified by the Department of Information and Communications Technology. So, doon po natin kinukuha yon. So, ngayon po, marami nang nandun na pwede nating i-access. Ang kailangan lang ho talaga natin is pag nag-check po kasi, pag mag-request ka ng budget, kailangan, ang unang titingnan is yung capacity mo. Kung paano mo ginastos pa man lang yung this year or yung last year's mong budget. So, ayun po yung tawag nating BUR. So, kahit ho maraming available na SUF, di ba, hindi naman ho yan ibibigay sa atin kung nakikita naman na hindi mo yan kayang gastusin. Kasi historically, kaya ho, nagbigay ho sa amin, na-try po namin at proud ho kami na sa first semester pa lang ho, mataas na ho ang ating budget utilization. So, para ho, with the hopes na next year, mas expand pa natin, mas ma-enhance pa natin yung mga dineploy po natin ngayon. Hindi lang natin manghihingi ng pondo para ma-continue or ma-renew, pero makapagdagdag pa po tayo ng mga sites. So, that's one. But I think in terms of one good thing to note then is we're not just, okay, you're just telling me, okay, kailangan mo lang palang gumastos. No. So, si Secretary ho, naging very hands-on at detailed po siya sa amin na hindi ho porket kung magkano lang yung BUR, yung metric, gumastos ka na ng gumastos. Hindi ho. Malayo ho doon. So, kaya ho nakita natin from June 2025 until present, nagbigay ho sa amin ng report ang various na mga SpaceX at mga various na technologies po na ginagamit natin, na customer po tayo. At ito po yung mga dinideploy natin. Mas marami ho tayong nakabit. So, mas mababang presyo ho. Therefore, let's say kung yung 100,000, dahil bumaba na yung presyo ng technology at nakipaghagi na tayo in the economies of scale, kung napababa natin siya to 25,000, it means instead of just connecting one school, you can connect 4. Di ba? So with that, yun po yung mix. So that's why makikita nyo, since 2025, nag-light up po yung availability ng connectivity across the across the archipelago po natin. And of course, hindi natin iniwan yung mga GIDA area, remote yung inuna natin. So kaya ho yung impact nakikita din natin talaga. And that's why I think that's the reason why ASEC Wix is very keen and talagang actively mag-remind sa lahat na, okay, now you have connectivity, but we should ensure na may pros and cons yan. And we should ensure na nandun tayo sa, alam natin, may cyber hygiene tayo. Alam natin kung paano siya gamitin ng tama, i-maximize, at hindi siya maging cause ng ikakapahamak natin. Kaya ho, ayun ho, ang in terms of budget, well, tuloy-tuloy naman ho tayo na at layunin din ho natin na of course, 'di ba? Hindi to, sabi ko nga, hindi to katapusan, hindi to ending, but this is just the beginning. So when you begin, you of course itutuloy-tuloy mo 'yon. Hindi naman 'yun good for 1 year lang, good for a few months lang, and then mapuputol. So, yun po yung goal natin. Next, Sherman Calotes
of RMNDXPR. Good afternoon po. Chairman Colantes of RMN Pagadian. This question po is addressed to our regional director. Ma'am, what are the measures and initiatives being undertaken by the DICT to further improve connectivity and ensure sustained access in our province or even in our region po? To improve connectivity, number one, we would like to ensure that the optimal bandwidth in terms of speed is provided to the user. And we also would like to manage the distribution. Sana, kasi di ba, given a particular bandwidth, meron tayong maximum number of users. So we're managing that para ma-manage rin natin yung expectation ng optimal and productive use of the technology we are providing them para everybody gets to enjoy it. Hindi yung mangyayari yung wait because we exceeded the maximum number of users. That's one. We manage the distribution of simultaneous users, no? And in terms of cybersecurity, even at our point of presence, yung physical POP namin, we're providing firewalls, no? And we also assist in identifying ano yung mga sites na that should be blocked, like yung mga porn or yung mga gamblings, no? And that's on the infra side. On the soft side, we're also ensuring, along with our partners, in providing our major stakeholders or users the appropriate orientation and training on the proper use of this technology that are accorded to them. And this involves not only the students, not only the teachers, but even the parents, because the proper responsible use of the technology is a shared technology. Even cybersecurity is a shared responsibility also. So we're also providing appropriate training for all these stakeholders of ours in the community para maayos po. We're not just giving the infra, we're not just giving the connectivity, but also the complementing content or applications and orientation on the proper use of it. Thank you po. Thank you. Next to ask question, Jude Timor from Migada. Good afternoon, ma'am, sirs. I say good afternoon. Good afternoon, classmates. John Retibor from Brigada News FM Pagadian. Ang tanong po is, dalawa lang po ito. Unang tanong is, what programs and services are being strategically prioritized to support development in Zamboanga del Sur? Ma'am, and you answer the question. I will repeat. Okay. What programs and services are being strategically prioritized to support development in Zamboanga del Sur? In Zamboanga del Sur. You will notice what we celebrated today are more on the digital infra. So that speaks volume already, no? That the digital infra or the connectivity is a fundamental priority of the DICT. May kasabihan nga na infra is king, content is queen. So nakafocus muna tayo sa infra, no? Pero what would be connectivity if there is no relevant usage? Yun yung queen, yung content naman. Kaya yung na-mention ko rin kanina yung mga orientations, the proper use of the digital systems through GovNet that the ICT is providing for. So basically, as you will notice in the launching, majority of the beneficiaries are the schools. That is also the priority of the DICT to ensure the educational requirements has been fully addressed as espoused for by our own president and executed through the ICT through the instruction of our secretary at kami po yung mga taga-enforce dito, no? Connectivity really and internet is no longer an option but it's really a priority of ours. So talaga nandoon muna tayo to ensure that connectivity is provided so that in a digital bayanihan perspective of ours, walang maiiwan, wala nang magfo-fall in line, but they will go online.
Yun po. The fundamental requirement on infra and secondary to that are the meaningful content and services. Thank you so much, ma'am. My question is addressed to ASIC June. Sir, is there any possibility, sir, is there possibility, sir, nga ma-block tanan nga mga prohibited site sa host, no, sa server or anything nga asa gagikan ang internet connection, like kanang mga porn site, gambling sites, di ba, kay na may tendency nga pwede na siya i-block? No? Yun yung question, no? Oo. May mga technologies kami, sir, na nagbablock ng mga porn sites, mga gambling sites, mga illegal sites, no? Kasi binibigay yan sa listahan. Meron kaming taga-research, tapos tinitingnan nila, ito porn sites to, so ilalagay natin to sa blacklist, no? So yun yung mga nangyayari sa back-end. Ngayon, sir, dyan sa tanong mo, kung lahat ba ng mga sites ay ma-block namin, sir, there is no perfect technology. Because at the end of the day, ang dami-dami pa rin magpa-pop up ng mga bagong sites. For example, i-take down namin yung isang site, i-control copy lang nila, ilagay na naman nila sa ibang sa isang site na naman hanggang ano. So, ang ginagawa po ng DICT is parang cat and mouse siya eh. Every time na may mag-pop up, pupuntahan yan nila ni Ase Chris, ibablock yan nila. Pero that ensures that there is security. Pero sasabihin ko sa iyo, sir, to be very fair, kasi marami namang mga mga expert din ng mga bata nagvi-VPN, no, para at least ma-circumvent nila yung mga blocking kasi may mga technology din yan, sir eh. So karon, ilan ang atong i-block, ilan pong ma-access through VPN, for example. This is where the partnership ng DepEd comes in. Kasi at the end of the day, sir, pag wala na sa eskwelahan ng mga bata, sir, pag wala na sila sa mga teacher nila, naaman na sila access sa Japon sa internet, ang uban. So karon, depende rin sa iyang teacher o sa iyang parents kung unsa nila pag-raise ilang anak. Mo bitaw tong nisulti ko ganina, nga ang partnership na mo sa DepEd importante kaayo. Kaya ang technology na adin ha, pero ang mo guide pa Japon sa atong mga bata, sa atong mga users, are the people that are taking care of them. No? That are taking care of the younglings. No? Again, sound. Gibuhat ba sa DICT ang appropriate na mga means na para ma-block siya? Yes. Amo nang gibuhat. And we are very proud of it that even our terms of reference, 'di ba? Naago na siya, sir. Kung mag-implement ka og free wifi, ikaw ang service provider, you will be called out once the tawag dito, a wifi site will be able to access the pornographic sites. Sir, follow up ato, sir. Yes. How about, sir, kanang i-block ang MAC address sa ato nga kuan, dili po siya pwede, sir, i-block ang MAC address gyud kay para dili na siya maka-access sa internet, usa ba? Ngano mo imo i-block ang Dili- MAC address? So, Kung kailangan i-block yung mo ang discipline. MAC address, wala na sila, hindi na siya maka-access sa free internet. 'Di ba? Ang ato rang i-block ang mga websites lang. Kay kung imong i-block ang MAC address, imo nang gi-block ang website. We will be violating the law. The law states every Filipino should be able to use it. And every Filipino, meaning if you have a cell phone and if you want to reach the internet, but you are not blocking the MAC address, you will be blocking the address of that particular Wi-Fi porn site. Sige, sir. Claro. Thank you. Next to ask question from J Channel, Sir J Apales. Thank you very much. Good afternoon. Mura magpang-congressman ni si sir. Yes. Dapat siya may pangutan-on, dili kami. Later. Anyway, I keep on listening to your discussion. Very impressive. And by the way, congratulations to the ICT. Back-to-back launching sa Zamboanga Sur schools. Talking of
program ba sa DICT, my prayer and my wish ba, hopefully, doon na sustainability. Kay, since man doon na yung mga launching ng DICT, after 3 months, nawala ng signal, wala ng balita. But today, I hope, and with my prayer ba, that not only for, as we should say, compliance for the purpose, but as far as I'm concerned, we will help you, talking of proper dissemination, but after 5 months from now, akong i-monitor ni if this program now, do na ba yung sustainability? So that is one of your, siguro, challenge, sir. One from you. Sir, Asek Chris will do the lengthy answer, but I will give you this. 5 months from now, what's the date today? May 8, no? May, June, July, August, September, October. Imbitahan mo kaming dalawa sa radio program mo. Let's have our podcast. Let's have a podcast, tapos tignan natin, and we will look back. Ngayon, sir, proud kami, kasi dati ganun si DICT, pero tapos na po yung mga ganung gawain namin, na mapapatsi-patsi yung mga kontrata. The contract now is 1 year. Yes. So, iba pa lang nung una, no? Yes. Ayun Ayun ho. Iba talaga si BBM, ha? Yeah. Actually, ngayon hong pagpasok ko, mayroon ho yung isang mga guidelines na lumabas, na hindi na po itutuloy ang mga contracts na mas maikli kesa 1 year, ideally. Pero, of course, meron ho kasing may availability ho yung fund availability. So meaning, yung 2025 budget po, available siya from January 1, 2025 until December 31, 2026. Ngayon ho, kung yun ho yung ginamit namin at nag-uumpisa pa lang kami mag-deploy, ine-ensure ho namin na ayun ho yung mga pwede lang na less than 12 months kasi by limitation of the fund availability. Pero ho, moving forward, lahat ho ng 2026 na budget, wala hong less than 12 months sa mga kontrata ho natin. And ang nag-uusap nga ho kami para ho aming magamit ang aming continuing fund kasi nga sayang naman nandyan na at aming kailangang makapag-benefit na. Inaayos lang ho namin. Well, babalikan ko ho kayo sa actual na amount pero nag-uusap ho kami. Ang plano ho namin is in terms of guidance na okay, implement. You can implement kahit mag less than 12 months kayo, kahit 6 months. Pero with the promise, kaya ho confident si Asek Wicks na mag-uusap ho ulit kami midpoint kasi ho yung magamit lang ho yung continuing fund, yung project ho nun itutuloy ho natin gamit ng 2026 na budget para ho 1 taon siya ulit. Pag nirenew natin. So, ganun ho yung aming mga ginagawa to ensure na yung mga problems po, yung mga issues and concerns natin from before na ila-launch natin tapos after 5 months patay na. Di ba? So, ayun po ang ating mga hakbang na ginagawa ngayon. Sir, dagdagan ko lang. Yung kontrata natin may tinatawag na SLA. Service Level Agreement. Di ba may kontrata na tayo, 1 year. Pero what if pumalya si service provider? Di ba? Hindi natin babayaran. Di ba? May mga rebates tayo. May mga structure tayo na ginawa nila Asek Chris sa kontrata na it is always favorable to the government. So May, June, July, August, September, October. Gusto ko lang sana sa lahat na nanonood, ipa-plug namin yung October namin na podcast ni Sir. Babalikan po kami, mag-uusap-usap po kami. And Sir, ay ibubuk ko na yung calendar ko for that. All right, sir. Thank you so much for that response. And I'm very optimistic as far as your, expertise is concerned. Hopefully, before 5 months siguro, I'm gonna want to call you up. Sir, iba talaga ang bagong mga faces ngayon sa DICT. Congratulations. Next to ask question from PBS Media Link, Sir Elmer Maganoy. Good afternoon. Salamat po. Elmer Bagets Maghanoy from Media Link Pagadian at saka sa PBS. Ang question ko po ay related sa kay Jay. Kasi
ang program ninyo, itong free wifi is maganda. Kaso lang, nag-start na noon yung una si former Senator Ringo Hunasan, siya nag-launch ng free wifi sa Pagadian. After how many months, nagtanong kami sa DICT, ang sagot nila ay hindi sila nakabayad sa PLDT. So ang tanong ko, sir, itong binigay ninyo na program na ito, ano ito, program or project or hanggang kailan matatapos? Kung kontrata-kontrata lang ho ang ating tinitignan, subject, ayun nga ho, subject yan sa 12 months na minimum natin. Well, sinusubukan po natin siyang i-applyan ho ng tinatawag nating multi-year contract authority para ho maikontrata na natin ng longer period, like for 3 years, ang mga connectivity ho dito para hindi na ho tayo kabado na mapuputulan siya pagka natapos ang kontrata. Ngayon ho, ang kagandahan naman ho doon is may mga reasons naman din na advantageous sa government kung bakit naman na uunsya lang pero babalik din ang serbisyo ng free wifi sa inyong lugar. Kasi ho, meron nga ho, aside sa SLA na maintain natin, kapag ka ho hindi yun na-meet kasi ng ating mga suppliers, hindi ho automatic na i-renew. Bagahan na po kami ng mas magiging new procurement ulit siya kasi bagsak. Kung meron nung tayong mahigpit na performance evaluation to ensure na yung nagpo-procure natin at yung nire-renew natin at yung serbisyong tuloy-tuloy sa atin is yung tama, yung nararapat po at kung ano yung ating binayaran. So, with that, I hope that answered your question, sir. So sa ngayon, sir, itong ginagamit ninyo, pumasa ba ito sa procurement system ninyo? Itong ginagamit ninyo, ano ba ito? PLDT o anong klaseng provider? Okay. So, meron ho tayong different modalities. Nung nakaraang January 26, 2026 lang po, na meron ho tayong National Digital Connectivity Plan. So, it's a first infrastructure master plan in the Philippines. So, meron ho sinabi na para makonect ang mga Pilipino, ang mga barangay, ang mga eskwelahan, ang mga ospital, basically last mile natin. Iba-ibang modalities po ang pwede natin gamitin. Meron hong fiber, so ayan ho yung mga na-mention nyo kanina. Meron hong satellite. So meron hong low Earth orbit satellite at geostationary satellites. So yung dineploy ho natin ngayon, yung nilaunch po natin ngayon, correct me if I'm wrong, pero ito po ay gumamit ng low Earth orbit satellites. Ay yung yung brand ho na para makilala na natin. Marami ho dyan. May Amazon Leo, merong Starlink na naririnig natin. So ayun ho yung mga dinideploy natin. Kasi ho, that is the most strategic na i-deploy sa mga remote areas. Kasi ho, hindi mo na ho kailangan maglatag ng kable papunta sa mga bundok. Hindi mo na kailangan itawid ng dagat yung kable para magkaroon ng internet yung mga school. Kailangan mo nilang dalhin yung unit. Humanap ka ng bubong, tutok mo sa langit yun. Tapos, madaling i-install. At automatic, madali, ramdam agad yung speed. At yung speed naman niya, hindi naman, it's normally at 220 Mbps. 220 Mbps na po yung bilis. So, yung na-mention ho natin na hindi nababayaran, ang masasabi naman ho natin, hindi naman ho tayo lahat naman ho ito ay dumaan sa proseso. We're in our procurement process, we're following the NGPA or the New Government Procurement Act. In all our dealings, in all our mahigpit ho na scrutinize at of course, yung terms of reference ho ng ating mga binibili, binoprocure, dumadaan din ho yan sa mahigpit na pagsusuri at ine-ensure ho natin na pasok siya sa lahat ng proviso ng ating batas. Sir, additional lang. Inayos talaga yan ng ng R9. Gusto ko lang sana magbigay up sa ating regional office. Ang Regional Office 9 ay napakaayos na opisina i-compared mo sa lahat ng mga iba pang mga regions, no? I love all the regional offices, but Region 9 is very unique and special. What makes it unique and special? You are very blessed that the Region 9 is the only prime HRM ISO certified. Okay?
So kung may ISO na sila, sir, na standard na sinusunod, you can be rest assured that their processes is very mature as a regional office. In fact, kung hindi yan mature, hindi yan nagpa-process sa NGPA, ay makukulong po si ARD kasi siya po ang back chair. 'Di ba? Na-promote nga po si ARD, 'di ba? Naging full-fledged na siya. So maganda po yung ginagawa niya. Tapos ngayon, sir, very good news ha. First time ko tong sasabihin sa media. Being the regional operations head ng DICT, of course, reporting to my undersecretary and the secretary, as Assistant Secretary for Regional Operations, we've already implemented the Regional Procurement Monitoring System. Lahat ng mga regions, namomonitor namin yung procurement nila. Step by step. Ngayon, high-tech na, di ba? Ang panahon ngayon. Yung mga terms of reference, automatic chine-check ng AI. Kung overpriced ba, kung meron bang mga mali, di ba? So meron na tayong monitoring system. The monitoring system will ensure that your regional office is also monitored by the central office and vice versa, no? Kasi kailangan natin ng check and balance. So again, you'd have to give props to our beautiful RD, very active. Kung narinig niyo yung comment ni Mayor kanina, ma'am, simula nang ikaw ang naging regional director, grabe na ang mga programa ng DICT. Kasi tinutulungan din nito sa ating ARD, no, the newly minted. Sir, bilang Assistant Secretary for Regional Operations, you should be proud of your RO, your RD, your ARD because they are the top tier when it comes to processes. Maraming salamat po. Sir, ang program na ito hanggang kailan? Hanggang ngayon. Hanggang kailan? Sinabi na ni Ase Chris, so 1 year. 1 year? Ang programa ho, 1 year lang? tingnan ho natin, yung programa naman ito, na tinatawag nating FPAP or Free Public Internet Access Program, galing ho sa batas. So it's Republic Act 10929. So may pundo na? So, hanggat hindi ho na wawala ang batas na yon, hanggat hindi ho nare-repeal, tuloy-tuloy ho ang DICT as the lead implementing agency na magpapatupad ng mga nasasaad sa batas na yon, which is mag-provide kami ng free public internet access, especially in public places. And identified naman ho doon, kung bibisitahin nyo ho yung batas, identified ho doon kung saan kami dapat magkabit, kung para saan ho yung purpose kung bakit kami nagkakabit, at yung availability, lahat ho nandun. So hanggat hindi ho nare-repeal yun, boss, tuloy-tuloy ho tayo sa ginagawa nating programang ito. Okay, salamat po sir. Hintayin namin yung free wifi to public places. Yes, last na po ito, Kawander Ray Fernandez. Hello sir, may hapon, Roger Monera from Wonder Radio. Dito lang ko punting sa akong pangutana, kabahin atong IGOB, no? Kini siya gipresentar gyud namo kay interview ng opisina, PhilHealth IGOB ta mo adto, Pag-ibig IGOB, pero pag abot na namo sa realidad dili na mo ma-access. Unsay nahitabuan ni sir? Hinungdan nahisgutan sa mi sa hearing sa miaging adlaw nga pastilan, no? Ang kuan kini ni ang IGOB, no, sir? Okay. So, ang eGov, usa siya ka programa nga under sa DICT. Si Ase Chris, ang in charge siya sa connectivity. Ang eGov is software, programs. Mo ni siya katong mga applications, no? One-stop shop app. Nakita man dagoy ninyo ang Senate inquiry, di ba? Nga na ay mga problema sa eGov. In fact, ilang undang daw ang dusi kabuok nilang sistema kay tungod nagkulang sila sa cloud resources. Pero kana siya kay ato naman ang nakitaan nga mo na siya problema. Ang problema sa eGov, grabe kay ang mugamit ang mga tao.
dati manggod abi nato nga dili mo sikat ang igob. Dili mo maayo ang igob sa kay ganahan pa ko Japon kay mo adto dito sa personal. Karon kay ganahan naman di kay ang mga tawo mo adto sa sa ila lang mga cellphone. Kay can you just imagine ang igob naa na din na ang inyong NBI clearance, naa na din na inyong ID, naa na din na inyong LTO, di ba? Sir, karon sir, ila nang gi-optimize kay di man ganahan ang Senado sir ug ang atong Kongreso nga mawad-an sad siya kay nindot man kaayo. So positive siya na problema. Sa una sir, ang forecast ato sir, mga moabot og 2027, 37 million lang. Sir, naa naman ta sa mga 40 million plus mo reaching 50 million. So it's a good problem. Again sir, there is no perfect system. Pagbigyan nyo naman kami kasi naging successful ang launch ng eGov. Naging successful ang eGov. But like all systems, hindi talaga perpekto. Kami dito, sinabi ko kanina, mga bata kami ni Chris, no? Mga bata kami lahat na halos, tingnan niyo si RD, napakabatang tingnan. Diba? So ngayon, we are learning our lessons, but these are positive lessons. Ngayon, resource allocation. Positive ta na gitabangan ta sa atong mga partner agencies. So ngayon, kung i-access niyo ang eGov, nibalik na sir. Nawala na tong kuan, di na nato ma-access. Munang kinsa may wala eGov din eh. Isa ko na be. O mo isa na po ka. Ana-ana ka, grabe si ma'am. Mo na inana ka grabe atong mga user ha. Wala siya Facebook pero na siya eGov. Pero in all seriousness, ang approach kaniha, kinahanglan ninyo ni magets. Ang approach sa DICT, latag og infrastructure para na connectivity. I-improve ang sistema sa mga programs. Karon, i-train ang mga tawo. Kana ra gyud ang among kinahanglan ug kana may among ginakonsentratan og buhat. So in behalf of the secretary and all the leadership of the ICT, we are very thankful for the guidance coming from the President. Kami dalawa ni Ase Chris are here and it's already a testament that wala na mo gi ulahi ang Zamboanga del Sur. Naami dinhi nilingkod mi ni atubang mi ninyo willing na mo humanon ang among mga gipang buhat dinhi sa Zamboanga del Sur. So I thank you guys for giving us the opportunity. Kung naami mga sayop, please correct us. Please let us know. And we would want to maintain a collaborative relationship between you guys. So kung ganahan mo book o tawag din podcast namin ni Chris, sunod ra mo niya. Nakauna siya. Last question, sir. About lang sa itong, palauman na ako gamay itong SIM card, no? Registration, katong ipanghatag ninyo. Usa ba din, sir, nabay kinahanglan pagtumbok ani sa mga beneficiary kay base sa mga ginikana lang ni imbis mo ni nga beneficiaryo o sa mga pagtawid lang ni unsa may mga qualified ani niya, sir, o mga sektor bakang mabilong ani niya, sir, aron makadawat sa niya ining inyong libre nga SIM. Tuluran na kabuok. Actually, duwa ra man gani. Number 1, DepEd. Meaning sa schools may mga release. Included din yung mga parents. 'Di ba? Kasi underage yung mga anak nila. 'Di ba? Kinahanglan og guidance. DepEd. Check na tayo dyan. Kung kulang kung kay sobra man 8,000 or 7,000 among di bi akabot ang usa ka school sa layo kayong lugar og 7,000, di ba? Ang next DSWD beneficiaries. Di ba? Nganong DSWD? Ang among plano kanang mo graduate tayo na bitaw o 4Ps, kinanglan naman mga trabaho, kinanglan naman na silang mga negosyo. So amo na silang tudluan ung unsaon pag harness sa internet para mo graduate na sila sa program. Remember, do not teach a man or do not feed a man fish, but teach him how to get that fish from the pond. So that is what we are doing.
sa mga 4Ps. Okay? So, na mga training, na mga seminars. So again, DepEd, tapos kung naay usa ka school, i-expand pa nato sa usa ka school nga duol. Dayon sunod, naago na siya proper turnover. Gipirmahan gyud po na siya. Kay di ba nilalim. 'Di ba? Pero sir, can you just imagine kung 1 million ka Filipino amo mahatag og SIM card karong tuiga, which is naa na ta sa 400,000. Gamay ra kay imong budget pero ang among dulot sa serbisyo laom kayo. Matod pa nimo atong palawman ang SIM card. Basig duwa sa scatter niya sira. Dito. Salamat. Thank you. Thank you. Okay, ibaligya. Di na nila pwede mabaligya kay naman tayo geofencing. Sige, from our end, ASEC, one last question. How are these activities and development today supports the 2026 ASEAN Summit agenda natin currently happening in Cebu? Kani si Chris, fresh from Cebu. Siya may among head for ASEAN sa DICT. Hindi, ano lang. So, yung event natin ngayon na nilaunch, yung back-to-back launching, of course, na-mention na natin ilang beses lengthily and mentioned a lot of times already that what we've laid down here or what we've launched here is yung nilatag nating digital infrastructure that provides connectivity and serves as the backbone and bedrock for to enable us to use various applications and unlock opportunities. So in doing so, pasok na pasok ho siya sa ating sinasabi ng ang central theme naman ho ng ating ASEAN ngayon is navigating our future together. So again, same po sa walang iwanan, di ba? Walang may iwan. So by providing equal access po sa connectivity and by giving everyone equal shot in and opportunities in these various access to materials and resources, and of course convert it to how they can transform their own lives, diba, for the better. Pasok na pasok ho siya sa people empowerment or sa socio-cultural pillar po natin, wherein we say inclusive growth. So dito ho, by prioritizing, of course, na yung mga youth po natin, yung families and vulnerable groups. So ito po, we did not let the being GIDA or being remote to be left as a disadvantage, but we've equalized the playing field. So dun po ang ating in-address ito po yung nilaunch natin sa event na to in relation at nakapag-push forward po sa ating pagiging ASEAN chair this 2026. For that, ASEC, before we conclude this afternoon's press conference, let us hear po yung ating closing statement ng ating ARD and RD po dito po sa Zambasulta DICT. What we have celebrated today, the objective, the rationale, and the impact of the use of this digital infrastructure that is being laid out for the province has already been well articulated by our ASEC and of course by the region. And rest assured that that is really our commitment. We have a mandate to serve, and what is good, there are even enabling laws that supports us the efficient, effective, and transparent delivery of this public service through the use of ICT. So rest assured, nasabi nga rin ni ASEC kanina, we're improving the process. We would like to ensure that we will be better, stronger in putting every Filipino connected and empowered through the use of this technology. And we also would like to extend our gratitude, of course, to PIA for organizing this press con in tandem with the ICT and our friends from the media. You are our partner as the bearer of our successes, big or small as it may be. At nasabi man rin kanina ni ASEC Weeks, if there are recommendations or areas for improvement that you see fit that should be brought to our attention, we are your willing friend also, because we are also so wanting
while it's a work in progress, what we're trying to improve our best, no, in the delivery of what we have to do in bringing all our services closer to the people, in trying to make a difference in the community, improve their quality of life. Although at this point in time, as we're speaking of numbers, it's not just the quality of life, but even the quantity of services that we're putting on. This is your DICT. At in the spirit of digital bayanihan, we stand firm na walang may iwan. We will not fall in line, but we will all do our best that the services are properly executed even online. Thank you po. Thank you so much. And that concludes our press conference. Ay, sorry po. Sige, ARD po. ARD, sorry po. ARD. Display ako dito. Okay, mayong hapon sa atong tanan. I just want to say that I would like to express our thanks, of course, sa atong LGU, headed by Mayor ko, for hosting our activity kaniyang buntag. And of course, our PLGU, headed by our Governor Yu, for hosting our activity this afternoon. And of course, I would like to also thank our friends in the media and of course the PIA. We in the DICT will continue to provide programs and services that will benefit, no, especially the people of Zamboanga del Sur and the Filipino people. Daghang salamat. Yun. Sure na, no? This concludes our press conference. And I am Clan Kay po Peñalosa from the Philippine Information Agency.